Father, we thank you. And we just say, you're so good. Maraming salamat sa iyong kabutihan at kagandahang loob sa buhay ng bawat isa. And even this day, we just want to worship you. We just want to say thank you so much. Thank you for your great love. Thank you for your great mercies unto us. And thank you, Lord, for you are a promise keeper, and that you will always be there, never to leave us nor forsake us. Maraming salamat sa iyong katapatan, na sa gitna ng kawalan ng katapatan, tapat pa rin kayo. And Father, we just thank you for the love that you have for us, the everlasting love, so that even this morning, continue to speak unto us, continue to minister unto us, and continue to let your Holy Spirit come and hover among your people and bless your people, speak to your people. Maraming salamat. We ask a word from you, for we believe one word from you can change our lives. Maraming salamat sa pagbabago ng buhay ng bawat isa, so that we continue to declare that your people are blessed. As your word says, that praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ Jesus. And that, Father, you are the God who have said in your word that you are the one giving the ability and the power for your people to prosper. And for that is your plan. Kaya maraming salamat, iyong pagpalain ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Come on, just welcome your neighbors. Amen. Thank you, worship team. Pwede ba pakibati nga natin na isang pinagpalang umaga yung ating mga katabi? Come on. Praise God. So, and we just want to say welcome sa gawain ng Panginoon. And, yeah. So, happy birthday ho sa inyong lahat ng mga nanay. Okay, so, I believe na ang araw na to ay isang pinagpalang araw, kasi hindi lamang basta ang araw na to, kundi bawat araw. So, naroon sa atin, ano ang tingin natin. And I just want to remind each and everyone na ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ay hindi ho nagbabago kahit na ano pa man ang mga sitwasyon ng ating mga buhay. At huwag tayong doon sa sitwasyon na kababad o nakatingin, kundi ang tingnan natin ano yung mga pangako ng Diyos para sa atin. Ang dapat nating binibigkas at ang dapat na sinasalita natin, walang iba. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon para sa atin? Okay? So, and just go with me. Nitong mga nakaraan, pinag-uusapan natin yung aklat ni Ruth, o sinimulan natin pag-usapan muli ang aklat ni Ruth, na kung saan sa buhay kasi ng bawat isa sa atin
makikita ho natin na ang salita ng Diyos, ito'y ibinigay ng Diyos para sa atin, para sa ating pakinabang. So if you will just go first with me in Ruth chapter 1, Ruth chapter 1, okay, starting with okay, go with me, verse 16. So ang sabi po rito, but Ruth replied, "Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us." Madalas kapag merong ikinakasal, kasama ho yung sinasabi nilang till death do us part. Pero hindi sa mag-asawa ho unang binigkasyon. Hindi ang isang babae o isang lalaki na nagmamahal o mga nagmamahalan ang bumigkas till death do us part. Iyan ho ay unang sinabi ng isang manugang sa kanyang biyanan. So, alam ho natin kung ano ang pangyayari, okay, na kung saan ang pamilya ni Naomi at Elimelech, sila ho ay pumunta ng Moab pagkatapos na magkaroon ng problema o nagkaroon ng tinatawag na taggutom. Okay? Pagdating sa usapin na merong kaugnayan sa pangangailangan natin o pagkain natin araw-araw, madalas yan ho ang malaking problema ng marami. Okay? And afterwards, we all know na si Elimelech, ang kanyang asawang si Naomi, at ang kanilang dalawang anak na si Mahlon at Kilion, sila ho ay pumunta sa lupain ng Moab. So from Judah, okay, of Bethlehem, or rather Bethlehem of Judah, sila ay pumunta ng Moab. At pagkatapos noon, 10 taon silang nakatira doon hanggang sa namatay si Elimelech, si Mahlon, si Kilion, and afterwards, nung mabalitaan ni Naomi na muli ang natapos yung tinatawag na famine o taggutom sa lupain ng Bethlehem, at nabalitaan niya na muli ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa mga tao roon, nagdesisyon siyang bumalik at kasama ang kanyang mga manugang, si Orpa at si Ruth. Pero sa kalagitnaan ng daan, habang sila'y naglalakbay, ang sabi niya sa kanila, bumalik na kayo. Bumalik kayo sa inyong mga tao dahil, ang sabi niya, dahil, ano ang kinabukasang nag-aantay sa inyo? Marami sa atin, kapag pinag-uusapan ang kinabukasan, dahil lahat naman tayo ay merong pangarap, at lahat tayo ay nangangarap, at bawat magulang, bawat ama, bawat ina, merong kanya-kanyang pangarap para sa kanyang mga anak. So, nung sabihin niya na walang kinabukasang nag-aantay sa inyo, si Orpa bumalik. Ngunit si Ruth, ang sabi niya, hindi kita iiwan. Okay? I believe sa buhay ng bawat isa sa atin, we will always come to a crossroad or yung tinatawag na mga sa Biblia, kung sa panahon ni na Moses, yung Kadesh Barnea ng ating mga buhay. Na kung saan naroon ang pagpili. Ang susundan ba natin ay ang kaparaanan ng sanlibutan, ang kaparaanan ng mundo, ang kaparaanan na nakita natin, o ang mga nakagisnan natin, or ang iiwan natin ay yung ang ating mga nakaraan upang ating puntahan ang isang pintuang nagbubukas patungo sa ating kinabukasan.
So, it's hard. Ganon din kay Abraham. Nung sabihin kay Abraham na iwan niya ang kanyang bansa, iwan niya ang kanyang pamilya, iwan niya ang lugar kung saan siya lumaki at siya ay humayo doon sa lugar na ipapakita sa kanya ng Diyos. There is always a risk when you are trying to leave something behind in order to go to a place na hindi mo alam kung ano ang nag-aantay sa iyo. And I believe na maging ang mga magulang natin noong mga unang araw, hindi nila alam kung ano ang kinabukasang nag-aantay sa kanilang lugar na pupuntahan. Kanya nga, naroon at naroon palagi na merong bahagi ng kanilang buhay na hindi nila maiwan, kaya hindi nila mayakap kung ano ang kinabukasang nag-aantay sa kanila. I can give you a very clear example. Ang tatay ko, nung kami ay dalhin sa syudad, ang madalas niyang sinasabi, dahil nakita ko na napakaraming pagkakataon at marami ang nagalok sa kanya na magkaroon kami ng maayos na tahanan, maayos na bahay sa Baguio. Pero ang madalas niyang sabihin, hindi tayo pwedeng mag-ugat o hindi natin pwedeng gawing permanente na tirahan ang lugar na to dahil kapag pumutok ang tribal war, uwi tayong lahat. So, yung mindset niya o mentalidad niya, merong tribal war palagi. So, kanya, bagamat humahakbang siya sa isang kinabukasan, merong humihila pa rin sa kanya. So, ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin. And I believe at dito, kay Ruth, meron siyang nakita kay Naomi. At mula roon, ang sabi niya, hindi. Okay? Balikan mo yung verse 16. Ang sabi niya roon, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Dahil sinabi ni Naomi sa kanya, wala kang kinabukasang nag-aantay pag sumama ka sa akin. At ang sabi niya, matanda na ako. Anong ibig niyang sabihin? Magiging pasanin mo ako, magiging dalahin mo ako, magiging problema mo ako. Walang kinabukasang nag-aantay sa iyo. Pero ang sabi niya, your God will be my God. Okay? So ang sabi niya, wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. And I believe that's the best decision na kanyang ginawa. At ganun din sa araw na to, na bawat naroon sa ating kalagitnaan, sa ating kapaligiran, sa ating komunidad, makikita ho natin, lahat po yan, may kanya-kanyang pangarap. May kanya-kanyang pinangarap. And katulad ni Ruth, meron siyang nakitang kakaiba kay Naomi. Kaya sabi niya, susundan ko siya. Hindi ako hihiwalay sa kanila. So, I believe as we look around today at maging sa mga cellphone natin at maging sa mga iniisip natin o pinaplano natin sa araw na to, walang iba kundi ang pagbibigay ng parangal sa mga nanay. There are also things in our mothers na kung saan, kung titingnan natin, ay pwedeng maglarawan ng kung paano tayo inibig ng Diyos. Pero ang realidad, yung katotohanan, hindi natin pwedeng alisin na meron at merong mga nanay na hindi mo alam kung anong description o paglalarawan ang pwede mong gawin. But one thing for sure, si Ruth ang tiningnan niya, ano ang meron sa babaeng to na kung saan ang sinabi niya, saan ka man pumunta, pupunta ako. Kahit na walang kinabukasang alam ko, walang kasiguruhan ang aking kinabukasan.
susundan kita. Okay? Pero yung isa niyang manugang, nung sabihin na walang kinabukasang nag-aantay, tumalikod siya. Okay? Nagdesisyon siya na iwan. So, sa buhay ng bawat isa sa atin, it's either we can be a Ruth or we can be an Orpah to our mothers. If you will go with me, maaring may mga rason, maaring may kanya-kanya tayong mga pinagdaanan sa buhay na to. But one thing is sure na alam ko. If you go with me in Isaiah 49:15, it has something to do about the love of the mother. At marami ho sa Biblia na ang pinakamagandang legacy o alaala na iniwan ng isang nanay, walang iba kundi pananampalataya. At kilala natin si Timoteo. So ang sabi roon, never can a mother forget her nursing child. Can she feel no love for the child she has born? But even if that were possible, I would not forget you. So, eto ho, yung sagot ng Diyos sa mga tao na nagsasabi o sa kapanahunan ni Isaiah na ang mga tao o ang bayan na pinili ng Diyos, ang bayan na tinawag niya at pinagpala niya, afterwards, dahil sa mga problemang pinagdaraanan, ang sinasabi nila, kinalimutan kami ng Diyos. Marami sa ating mga buhay na kapag maganda ang ating sitwasyon, hallelujah, praise the Lord. Pero kapag dumaan na sa mga pagsubok, dumaan sa mga problema, ang sinasabi natin, it's either sinusubok tayo ng Diyos or tayo pinaparusahan ng Diyos. I want to tell you, hindi ho pwede na subukin tayo ng Diyos kung ang ating pagkakilala sa Kanya ay bilang isang ama. Dahil walang ama o walang ina, walang magulang na susubukin ang kanyang mga anak. Bakit sa Biblia? Well, the thing is, ang pagsubok na dinaanan ng mga tao sa kapanahunan ng Panginoon ay yung pagpili. Pagpili na sumunod sa salita ng Panginoon o sa kalooban ng Diyos or ang sundin ay yung sariling kalooban. Halimbawa, pagdating kay Abraham, dahil yung atensyon niya ay napunta na doon sa anak niyang si Isaac, nakaligtaan niya ang pinakamahalaga sa buhay niya. Kaya hiningi ng Diyos na ialay niya, hiningi ng Diyos na ihandog niya. So you have to understand that there are things in our lives. Yung testing ho ay hindi yung pahihirapan tayo. Hindi yung bibigyan tayo ng karamdaman. Hindi yung bibigyan tayo ng problema. No. Okay? Ang titingnan palagi roon is saan ang puso mo sa gitna ng mga pinagdaraanan mo. It's either to the Lord or to your situation. Now, sinasabi ng mga tao sa kapanahonan ni Isaiah, kinalimutan na tayo ng Diyos. But God told them, no, never. Okay? Halimbawa sa atin, sa bagong kasunduan in the New Testament, dahil alam ho natin ang Old Testament or Old Covenant, ito'y kasunduan ng Diyos sa mga tao ng Israel. Ngayon, in the New Testament, ito yung kasunduan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kanya nga, ang mababasa mo sa bagong kasunduan o bagong tipan, ang sinasabi roon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting love or everlasting life. Okay? So, you have to understand, hindi ka ho, kasi ito yung pananaw ng iba eh. Binibigyan sila ng Diyos ng sakit pagkatapos pagagalingin sila ng Diyos para daw papurihan nila ang Diyos. That's a wrong theology. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng karamdaman.
You have to understand na meron tayong kaaway. Sinasabi ng salita ng Diyos na yung kaaway natin walang iba kundi si Satanas. Na ang nasain niya ay huwag mong marating kung ano ang itinakda ng Diyos sa buhay mo dahil ang isang bagay na pwedeng mangyari sa iyo if you can learn yung katotohanan ng salita ng Diyos na ikaw ay anak ng Diyos at pinagpala ng Diyos na maaring sa ngayon ay hindi mo pa nilalakaran, hindi mo pa nararanasan dahil hindi mo sinasampalatayanan or dahil ikaw ay hinuhubog pa lamang or inihahanda patungo doon. Okay? Dahil ang naisin ng Diyos is for you to become a blessing. Yung dumating ka sa kalagayan ng makita mo is to be a blessing. No matter what situation that you are in. Okay? Hindi ho dahilan o yung walang-wala kami. No? Maraming tao, ang madalas na sinasabi nila is yung walang-wala kami. Pero maraming tao rin ang nakita ko na kahit sa gitna ng kawalan, ano ang pwede nilang ialok? Ano ang pwede nilang ibigay? Ano ang pwede nilang gawin? So, and it will make a difference. So dito, ang sabi nila, kinalimutan tayo ng Diyos. Kaya eto, lahat ang nangyari sa buhay natin. Ang sabi ng Diyos, hindi. Ang sinasabi ng Diyos, hindi ako ang may gawa niyan, hindi ako ang nagbibigay ng problemang yan, hindi ako nagbibigay ng karamdaman, hindi ako ang nagbibigay ng kahirapan, hindi ako ang may gawa ng sitwasyon nyo. Tandaan natin, merong tinatawag na consequences. Bawat desisyon natin, merong consequence. Ang Diyos ba ang gumawa ng consequence? Ang Diyos ba ang pumili kung ano ang gusto natin gawin? Or tayo yung pumipili ng gagawin natin and afterwards, doon natin nararanasan bakit ganito nangyari. So, pero sa gitna ng mga pangyayari sa ating mga buhay, ang dapat na sabihin natin is, Lord, thank you. Na kahit na ganito ang sitwasyon ko, salamat Panginoon dahil hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, kundi ako ay sasamahan mo at ako ay magtatagumpay sa buhay na to. Salamat Panginoon dahil ikaw ay sumasa akin, ang iyong pagpapala ay naroon sa akin. That should be our attitude and that should be our confession. Hindi ho yung, Diyos ko, ano ba naman to? Bakit ganito na lang ang buhay ko? No! Ang sabi mo, hindi ganito ang buhay ko dahil sinabi ng salita ng Diyos, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and to give you a future. And you have to understand na ang susi para sa buhay na to ng ating katagumpayan, ibinigay na sa atin ng Panginoon. So naroon sa atin kung gagamitin natin yung susi. Nasaan ang susi? Basahin natin ang Biblia ang Biblia at makikita mo diyan ang salita ng Diyos, makikita mo diyan ang instruction ng Diyos. Anong dapat natin gawin para lakaran natin yung inihanda ng Diyos para sa ating buhay. Okay? So, kaya dito ang sabi nila, kaya ang sabi sa kanila ng Panginoon, pwede bang kalimutan ng isang nanay yung kanyang anak na dumedede sa kanya? And afterwards, ano ang sabi ng Panginoon? No, hindi pwedeng kalimutan. So, ang sabi niya dyan is, pwedeng kalimutan. Okay? Pwedeng makalimutan ng isang nanay. Posible. Pero ang sabi niya, kadalasan, ang nanay, do you think a mother will always forget or nakakaligtan niya ang anak niya? Hindi ho. Kasi nakita ko ho, nung nagsisimula ko rito noon, merong isang kapatiran noon na bagamat matanda na siya at ang anak niya ay nalulong sa tinatawag na illegal na droga, dahil merong hong legal na droga. Ano po yung legal na droga? Yan po yung binibili nyo sa Mercury, sa Watsons, sa yung generic pharmacy.
Okay? Kaya may kaibigan ho kami sa Cebu, ang tawag sa kanya is siya ay isang drug lord. Okay? Alam niyo kung bakit drug lord? Kasi may-ari ho siya ng pharmacy at meron sila, nagsusupply ho siya ng mga gamot. Okay? Hindi ho yung illegal na droga. Okay? So, during the early days ng ministry, merong isang nanay na nakita ko na kahit anong gawin ng anak niya, kahit gaano kalulong yung kanyang anak sa illegal na droga, ay ganun pa rin ang pagmamahal niya. Hindi niya kinakaligtaan na ipaghanda ng pagkain. Sabi nga namin, kakainin mo na lang tapos hindi mo pa kakainin dahil ang gusto mo is para doon sa anak mo. Ang sabi ng karamihan sa kanya, irresponsible naman yung anak mo. And the same thing, yun nga sabi namin, hayaan mo siya para matuto sa buhay. Pero hindi ho. Lalo na nung mabilanggo ang anak niya. Linggo-linggo, kada pagkatapos ng gawain, naroon siya sa bilangguan. Binibisita yung kanyang anak. At ang sabi ko, tama na ho yung isang buwan o isang beses mo lang siyang bisitahin. Pero sabi niya, hindi. Okay? Si nanay, meron ho siyang apo na kung saan lahat ng paraan ginawa niya para matulungan ang apong yun na makapagtapos ng pag-aaral. At naalala ko, dahil ilang beses, napakaraming beses, ang sabi nga ni nanay noon, hanggat may pagkakataon, sige. Hiniram pa noon yung Amerikana ko at pinatabas, ni-repair para lang maka-attend sa JS Prom, yung junior seniors prom, yung kanyang apo. Sabi ko, sige po. And afterwards, patuloy pa rin niyang ginagawan ng paraan para sa apong yun. Ang nakita ko roon, yung pag-ibig ng isang nanay. So, and now, dito, ang sabi ho rito is, dahil sabi ng mga tao, kinalimutan sila ng Diyos. Kaya ganun na lang ang problema nila. And the Lord is saying, no. So katulad ng isang nanay na nagmamahal, bagamat may mga nanay na masasama, karamihan ng nanay mabubuti. Okay? So that's why, ang sabi niya rito, can a mother forget the child she has born? Kasi magkarugtong naman. Kung pag-aaralan nating maigi, magkarugtong ang bituka ng nanay at ng anak habang iyan ay nasa sinapupunan. So imagine, for 9 months, yung anak at yung nanay, iisa lang ang pagkain. And whatever is going on in the body of the mother, yun ay nagtatransform o yun ay nalilipat, dumadaloy doon sa anak. Okay? So, kaya, makita nyo, halimbawa, yung mga anak nyo, pag pinag-aralan nyo, bakit ganun siya? Bakit ganun yung pag-uugali niya? Sinasabi ng maraming nanay. Kasi, balikan mo, nung ipinaglilihim mo siya, ano yung attitude mo during the time na ipinaglilihim mo siya? Okay? Halimbawa sa amin, nakatingin na naman sa akin. Halimbawa sa amin, ang nag-iisang anak namin na kung saan ang gusto niya palagi ay lamig. Dahil nung ipinaglilihi siya, Sister Jane, ang gusto niya palagi ay sa aircon. Naroon palagi sa mall yan. Bakit? Kasi naiinitan siya. Kaya doon siya palagi. Dahil libre ang aircon. Pero hindi libre ang pagkain doon. Hindi libre yung nakikita ng mata mo. So, kaya, yung mga nakakasama
ng aming anak kapag natutulog sila, nakatodo na aircon, bukas pang electric fan. Ang sabi nila ang ginaw-ginaw na nga, bukas pa. Well, it has something to do with the mother. O nung panahon, nung siya'y ipinaglilihi. Okay? So, you see, a mother and a child, magkarugtong ang kanilang bituka. Kaya nga, kapag isinilang ang bata, merong tinatawag na pinuputol yung, anong pinuputol? Yung pusod. Why? Dahil magkarugtong sa nanay. Okay? So we have to understand, yes, there are evil mothers. Merong masasama talagang mga nanay. Hindi mo yan maiaalis. Pero ang sinasabi ng Diyos, hindi lahat ay ganon. For example, if you go with me, 1 Kings chapter 3, verse 27. Sa aklat ng mga hari, unang hari, 1 Kings. Okay? So, eto ho, ay kwento, yung 1 Kings chapter 3, kwento ho ng dalawang nanay. Na kung saan, parehas sila na nanganak. Yung isa, dinaganan niya ang anak niya nung sila'y natutulog at namatay. So, ano ang ginawa ng nanay na yon? Nung makita niya na patay yung anak niya, ang ginawa is ipinagpalit doon sa katabi niya na isang nanay. So, kaya nung gumising, you will notice na nung magising yung isang nanay at nakita niya, oops, sabi niya, hindi to yung anak ko. Okay? Kaya yung kaso ay dinala kay Haring Solomon, and afterwards, ang sabi ni Haring Solomon, doon sa buhay na bata, ang sabi niya, sige, hatiin niyo siya. Dahil ipinagpipilitan ng dalawang nanay na anak ko yan. Okay? So sabi ni Haring Solomon, sige, hatiin niyo. Ang sabi nung isang nanay, sige, hatiin, gawin nyo para tig isang bahagi kami. Pero yung isang nanay, yung totoong nanay, ang sabi niya is, hindi, ibigay nyo na ang bata sa kanya. Okay? So, and afterwards, kaya ang sabi roon, then the king, o si Solomon, sabi niya, do not kill the child, but give him to the woman who wants him to live, for she is his mother. So, yung isang nanay na nagmamahal sa kanyang anak is ang makikita mo roon, the unfailing love. At eto, another thing. Okay? 2 Kings chapter 6. Second Kings chapter 6. Starting with verse 26. Okay? So ang sabi roon, one day as the king of Israel was walking along the wall of the city, a woman called to him, please help me, my lord, the king. He answered, if the Lord doesn't help you, what can I do? I have neither food from the threshing floor nor wine from the press to give you. But then the king asked, what is the matter? She replied, this woman said to me, come on, let's eat your son today, then we will eat my son tomorrow. So we cooked my son and ate him. Then the next day I said to him, kill your son so we can eat him, but she has hidden her son. Sabi ko, nung binabasa ko to, sabi ko, nako po, eto, anong sitwasyon nila? Walang makain. Famine. Taggutom. Okay? Kaya nga, ultimo yung hari, ang sabi niya, kung di kayo tutulungan ng Diyos, or ang sinasabi, ganito ang sitwasyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Ayaw tayong tulungan ng Diyos. So ang sinisisi ay ang Diyos. And dahil doon sa kanilang sitwasyon, anong ginawa nila? Sabi ng isang nanay, kainin natin anak mo.
Sabi ko, anong klaseng utak meron itong nanay na to na pumayag na patayin yung anak niya and afterwards, lutuin nila. It happened. Okay? At gaano karaming nanay ngayon, ang nakikita natin, niluluto rin nila ang mga anak nila. Pinapatay ang mga anak nila. Maaring hindi literal. Pero gaano karami? Marami nang nahuli, di ba? Yung sa online, mga nanay na ibinubugaw ang kanilang mga anak sa prostitusyon, mga nanay na ibinubugaw yung mga anak nila online, o kaya kahit na malilit na bata pa lamang, ibinebenta na ng mga magulang o ng mga nanay. So you see, they are also eating their children at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. So, that's why, ang tanong palagi is, can a mother forget? No. At iyon din ang sinasabi ng Panginoon, na kahit kailan, because you have to understand, ang pagmamahal ng isang ina ay hindi ho basta-basta natatapos. That's why one of the word of God that says, honor thy father and thy mother, that all may go well with you and you will have a long life on earth. So, kasama sa utos ng Diyos. Okay? You are loved with an unfailing love by your mother. Maring pagalitan ka ng nanay mo. Bakit ho? O madalas kang sermonan ng nanay mo. Bakit? Kasi ayaw niya na yung pinagdaanan ng kanyang buhay ay ulitin mo sa buhay mo. Okay? Sa akin, ang hindi ko makakalimutan na palaging sinasabi ng tatay ko sa akin, kasi madalas, pag may sinasabi ang nanay namin, nakikipagtalo kami, sumasagot kami. And one time, my father said, anak, sabi niya, huwag kang makikipagtalo sa nanay mo. Sabi niya, intindihin mo sitwasyon ng nanay mo. Ikaw nag-aaral. Ang nanay mo hindi nakapag-aral. Dahil yung sitwasyon nila noon, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makatuntong sa paralan. At ngayon sabi niya, ikaw, nakatungtong ka sa paralan. Okay? Inaruga ka niya at lahat ng pwedeng gawin na sakripisyo ginawa niya. So, and you will notice, karamihan sa atin, hindi tayo nag-iisa na inaruga at pinalaki ng ating nanay. Okay? So, always remember the love of the mother. Unfailing love of a mother, at the same time, the unconditional love of a mother. Wala hong pwedeng humigit sa kung ano ang pag-ibig ng isang nanay sa kanyang anak. 9 months na naroon ka sa tiyan. And afterwards, yung pagbabago ng katawan. At mararanasan nyo yan. Pag nagsipag-asawa kayo, yung kapag naglilihi ka na, so merong amoy na ayaw mo, makaamoy ng bawang o makaamoy ng o ano paman o malasahan ang isang bagay, ayaw mo. Maraming pagdaraanan yung katawan. Nag-a-adjust ang katawan. At kung dati noon pwedeng sabihin na ikaw ay sakto, at ngayon kapag ikaw ay nagbuntis, ikaw ay pwedeng maging Coke and can. Kung hindi man Coke and can, 1.5 liters. Okay? Nagbabago physically. So, you have to be thankful. And you have to understand
that a mother will always do or will always sacrifice. Okay? They will always sacrifice for their children. In Exodus chapter 2, makikita ho natin, ito yung kwento ng buhay ni Moses. At sa kwento ng buhay ni Moses, lahat ng mga isinisilang na bata ay gustong patayin ng mga Egyptians. Pero pagdating kay Moses, para hindi siya mapatay ng mga Egyptians, anong ginawa ng kanyang nanay? The mother was willing to let go of the child, kaya inilagay niya sa isang ginawa nila na parang crib at ipinaanod sa ilog dahil ang gusto niya mabuhay siya. So, a mother has to let go of her child so that the child can live. Gagawin yan ng isang ina. So, imagine the pain that a mother went through, and afterwards, ibibigay lang niya yung anak niya sa iba para lang mabuhay yung anak niya. Kanya, sa bawat isa sa atin, let's remember that the love of our God, the Father God who has loved us with an everlasting love, is just like the love, or kapag tiningnan natin, that's the reason God has given us a mother. Na kung saan, makikita mo ang isang bagay na iyong ma-appreciate ay yung sakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak. Okay? That's why, yung attachment, makikita mo hindi naalis yan. Kaya, tandaan nyo, lalo sa mga nanay na narito, at maging kayong mga kababaihan o mga dalaga o mga nagdadalaga pa lang dyan, mga dumalaga, okay? Darating ang araw, you will be a mother. And from there, you can understand. Okay? That's why God said, though a mother will forget you, I will not forget you. Dahil ang ipinapakita niya roon, gaano yung pag-ibig ng isang nanay para sa kanyang mga anak. Okay? Kaya sa akin, ang isang naranasan ko na hindi ko makakalimutan, mas matindi yung iyak ko nung ang nanay ko nawala. So, ano pa man ang iyong nanay, they may be a good mother or not good mothers, still honor and respect them. Okay? Honor and respect. So, pwede ba tayo? Yeah, give me a song. And yung mga nanay na nandito, we just want to pray for you. Kaya sa mga asawang lalaki na narito, always learn to love your spouse. Dahil hindi mahadali ang pinagdaanan nila.
Kung gaano karami ang anak na gusto nyo. Sabi ko nga yung nanay ko, imagine, 12 kami. Siyam ang nabuhay. Pero yung pain na pinagdaanan and the sacrifices. So we just want to pray for the mothers na narito. Can you just come forward? Come on, mothers. Sister Oyet, ganyan ho talaga yan. Pero pag ngumalngal naman yan, dinadaan lang niya sa ganyan kasi naiiyak na yan eh. Lahat tayo, o lahat ng mga nanay, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Maraming sakripisyo. Lalo na sa mga walang natapos o hindi nakapag-aral. Lahat ginagawa para maitaguyod at mabuhay ang kanilang mga pamilya. So can we just give me a song? Appropriate for the mothers. O kaya, yan.